Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po muli ay magbabahagi ng salita ng ating Panginoon na manggagaling po sa banal na kasulatan. Ang pag-uusapan po natin o pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay may pamagat po na pagkilala sa tinig ng Diyos. Bakit ba napakahalaga na dapat alam po natin yung tinig ng ating Panginoon? So bago po yan, basahin po muna natin yung ating susing talata o scriptures na ating pag-aaralan ngayong umaga. Ito po ay matatagpuan natin sa Hebrews chapter 3 verses 7 to 8. Ang sabi dito sa talatang 7, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo. Sa talatang 8, huwag patikasin ang inyong mga puso tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. So napakahalaga na malaman natin yung tinig ng ating Panginoon sapagkat may mga nagsasabi na hindi sila naniniwala kay ganito, kay ganon, o yung mga nakikita nila o nababasa sa Biblia, hindi nila ito pinapahalagahan. Ngunit makikita natin doon na iyon pala ay pagtigas ng ating mga puso. Halimbawa, kung ano ba yung relihiyon na ating minsan, ating nakagisnan, sinasabi ng iba, karamihan, ano po, dito na kami nabuhay, so dito na kami mamamatay. Iyon ay mga salita na patunay lamang na hindi nila kilala ang tinig ng ating Panginoon. Isang bagay iyon na dapat unawaan nila kung ano ang sinasabi. Ano ba ang ibig ko sabihin sa umagang ito? Tingnan po natin yung mga pag-aaralan natin o pagbubulay-bulayan upang maunawaan natin kung gaano kahalaga na dapat alam natin ang tinig ng ating Diyos. Una, maraming klaseng tinig dito sa mundo. Ang sabi nga dito, ang Biblia ay nagsasabi na maraming tinig sa mundo ang nagkakaingay sa paghingi ng pansin. Ito po ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 14 verse 10. At ano-ano ang mga tinig na ito sa mundo na sa kasalukuyan ngayon ay nakikita natin doon sa ating buhay mismo, no? Ang tinig ng tao, yun ang kauna-unahan. Pag sinabing tinig ng tao, ito yung mga taong nakapaligid sa atin. O dito ka na, ganun ka na. Medyo ito yung mga tao na minsan, sabi nga natin, dapat nakikipagkaibigan, nakikipagrelasyon tayo hanggang maaari doon sa totoong Kristiyano. Sapagkat yung mga relihiyon naman na umiiral ngayon, they are just claiming that they are Christians. Pero ang totoo po, hindi, sapagkat may nalalabag po sila mismo na hindi talaga nila kilala ang tinig ng ating Diyos. Pangalawa, ang tinig ni Satanas. Mamaya po, pag-aaralan natin yan. Ang sariling tinig po natin yon. At ang tinig ng Diyos. Doon sa pang-apat, makikita po natin, doon tayo magfo-focus mamaya, doon sa tinig ng ating Panginoon. Ano ang sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 14, verse 10? Ang sabi dito, maraming iba't ibang wika sa daigdig. Verse 10 to 11. Maraming wika sa daigdig at bawat isa ay may kahulugan. Maliwanag po yan, ano? Alam naman natin yan. Sa talatang 11, ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Yun ang maliwanag na sinasabi sa atin doon. At ano mga verses ang mga kailangan natin? Ayan po, nakalagay na sa atin. Unahin natin yung tinig ng tao. Ang sabi po doon sa Gawa o Acts 5:29, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Iyon ay sariling tinig nila na ibinabahagi nila doon sa mga kausap nila. Sapagkat alam nitong mga apostol na ito na kung sino ang dapat nilang sundin. So tayo, meron din tayong sariling tinig. Ibig sabihin, yung tinig ng tao na nadidinig ngayon natin doon sa mga kausap natin, maaaring may sinasabi sila, maaaring ito ay patungkol sa mga anumang bagay. Ito man ay personal, ito man ay pangangailangan, ito man ay paghiling. So depende yan kung ano yung mismong tinig ng tao na manggagaling sa kanya. Ngunit pagdating sa spiritual na bagay, mga kapatid, tayo pong dapat lahat ay medyo sensitive tayo dito dapat, sapagkat napakahalaga mismo na yung tinig ng kausap natin mismo ay kung para sa Diyos ba yun o para sa dyablo o kaaway. Kaya dapat po unawa natin yan. Pangalawa, ang tinig mismo ni Satanas. Ito ay matatagpuan natin doon sa Genesis chapter 3 verses 1 to 5. At ito po ang babasahin ko ng tuloy-tuloy.
Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Wika ng dyablo. Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, nihihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Wika naman ni Eva. Ngunit sumagot ang dyablo, hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga, niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. So, yun mismo mga kapatid, ang nangyayari ngayon dito sa mundo, no? So, nandun yung freedom of choice natin, nandun yung pagpili. Pero bakit natin pinipili ang mundo, which is yun ang gustong-gusto ng dyablo o kaaway sa ating lahat. So, prone tayo, kumbaga, delikado, no? Kailangan yung mga nadidinig natin mismo, dapat matutunan natin o malaman natin ang tinig mismo, yan ba ay tinig ng Diyos, yan ba ay tinig ng kaaway. Pangatlo, ang sariling tinig. Ano ang sinabi ng Luke 16:3? Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisan na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. So ito mismo yun ang gagaling sa ating sarili. Yung iniisip natin, yung ibinubuka ng ating bibig mismo, ay yun yung sariling tinig na sinasabi sa atin. Kaya nga dapat maingat tayo sa mga binibitawan nating salita. Po? Ay dito lang sa mundo, minsan kapag nagsalita tayo o nakapagsalita sa ating kapwa, minsan napakahirap na ibalik pagka siya ay nasaktan natin. Kaya po, dapat tayo mismo sa sarili natin ay titinin din natin kung paano tayo magsasalita sa ating kapwa. Ano po ang sinabi doon sa Luke 18:4? Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, yung hukom mismo, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Ibig sabihin mga kapatid, ito mang hukom na to mga kapatid, ay meron siyang sariling tinig na nanggaling sa kanya mismo na inaamin niya mismo sa sarili niya. Ganon din tayo mga kapatid. Ano po? Tayo mismo ay may sariling tinig sa ating sarili o yung mismong nasa sa isip natin kung ano ba talaga yung tayo mismo. Kilala natin ang ating sarili, kaya ang tawag natin doon ay sariling tinig natin na nanggagaling sa atin. At dito po tayo magpo-focus sa pang-apat, ang tinig ng Diyos. Ano po ba yung sinasabing tinig ng Diyos? Tingnan po muna natin sa John chapter 10 verses 3 to 5. Ang sinabi sa talatang 3, pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Talatang 4, kapag nailabas na siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. At talatang 5, hindi sila susunod sa iba kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Ito po mismo mga kapatid yung sinasabing tinig ng ating Diyos. Paano po ba natin malalaman ang tinig ng ating Diyos? Simple lamang po mga kapatid. Doon sa mga true ministers, pastors, at higit sa lahat mga kapatid, ay yung pagbabasa ng Biblia. Alam natin at matututunan natin kung ano yung tama at mali. Alam natin ang tama sa Biblia minsan ay mali dito sa mundo. Kaya nga mga kapatid, dapat maingat tayo. Doon tayo mismo, ang basehan natin ay ang salita mismo ng Diyos. At maliwanag ang sinabi sa atin. Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, ang Diyos mismo ang nangungusap sa atin. So, iyon ang tinig niya mismo mga kapatid. Yung mga salita na nanggagaling sa banal na kasulatan. Kaya nga po, lagi nating pinag-uusapan, lagi nating ini-encourage yung mga nakikinig sa atin, na lagi sana sa araw-araw makapagbasa tayo ng ating Biblia. At iyan po ay practice naman talaga ng mga Kristiyano. Kaya lang po, syempre, yung mga non-believer, nahihirapan sila makakup dito. Nahihirapan silang sundin. Pero, siguro hindi na masama. Kahit isang chapter lang, 2 verse, 1 verse, ang mabasa natin,
at pagbulay-bulayan natin, pag nilinilayan natin kung ano yung ibig sabihin ng mga verses na ating nabasa. Dahil yung Diyos mismo, ang ating Panginoon mismo ang nagsasalita patungkol doon. Ano ba dapat ang mangyari doon sa pakikinig sa tinig ng Diyos? Ano ang sinabi ng Genesis 2 bago yung mangyari yung panunukso kila Eva at Adan? Ano po? Doon sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 2 verses 16 to 17. Ang sabi rito, sinabi niya sa tao, maliwanag, nakikipag-usap ang Diyos sa tao. Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Sa talatang 17, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman, maliwanag ano? Nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So, ibig sabihin, that is the tree of life na magbibigay sa iyo ng mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Maliwanag ang sinabi. Ibig sabihin, tayo mga kapatid ay patay sa spiritual. Sapagkat tayo ay nagmana ng ating sinful nature nung tayo ay ipanganak dito sa mundo. Kaya nga ayaw ng Diyos na manatili tayong patay. Ayaw ng Diyos na manatili tayong mamamatay tayo physically at mamamatay tayo spiritually. Ang gusto ng Diyos ay yung espiritu natin mismo ay maunawaan natin ang tinig ng ating Panginoon. Nang sa ganon, ang daranasin lang natin ay ang unang kamatayan, yung physical death na tinatawag natin, at pagkayari noon mga kapatid ay wala ng kapangyarihan ang kamatayan sa sino mang sumusunod sa ating Panginoong Jesus mga kapatid. Ano po ang binanggit ngayon doon sa Hebrews chapter 3 verse 15? Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patikasin ang inyong mga puso tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Ano ba nagiging problema talaga ng tao halimbawa? Ang sabi nga natin parang is a waste of time kung kami ay iaayos namin ang aming relasyon sa Panginoong Hesukristo. A waste of time ang tingin ng iba dyan. Meron naman talaga kaming relihiyon. Pero mga kapatid, alam niyo ba ang umiiral sa atin pagka ganon ang sinasabi natin? It is a pride. Pride ang umiiral sa tao. At alam nyo ba ang pride, pag binasihan natin ang Biblia, that is also included in the 7 deadly sins mga kapatid. Kasalanan ang pride. So ibig sabihin, maliwanag ang sinasabi sa atin dito. Nabasa natin ang Biblia, naunawaan natin, kaya nga sabi ito, huwag ninyong patikasin ang inyong mga puso tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos mga kapatid. Ang mahabang panahon ang nangyari sa akin dito na kung paano mga kapatid ay napakatigas ng aking puso. Pero dinurog iyon ng Diyos mga kapatid. Binasag iyon. Kaya ngayon masasabi kong kahit paano malapit ako sa aking Diyos mga kapatid. Sa ating Diyos na tinutukoy ko mga kapatid. Iba ang mga Diyos ng tao mga kapatid. Iba't iba yan. Kaya nga minsan may nababasa tayo sa Biblia, ipanalangin mo ako sa iyong Diyos. Maliwanag yun. Ibig sabihin, sila man mismo ay naniniwala doon sa sinasabing ang Diyos mismo nila Abraham, nila Jacob, nila Isaac mga kapatid ay ang Diyos na umiiral sa atin sa kasulukuyan ngayon. At iyon ang sinasamba natin. Ang kanyang salita ay buhay mga kapatid. Maliwanag iyon. Tingnan natin. Nang ang Diyos ay magsalita, mayroon dalawang Grekong salita na isinalin bilang salita sa Biblia. Ano ba yung sinasabing dalawang salita na ito patungkol doon sa salita ng Diyos? Ang una po mga kapatid ay logos at ang pangalawa ay rema. Ano ang sinasabi doon sa logos? Ang logos ay tumutukoy sa nakasulat na salita ng Diyos. Ang mismong salita sa Biblia ay itinuturing o pinapamagatan na logos mga kapatid sa wikang Greek mga kapatid. Yung logos na salita mismo na makikita natin sa banal na kasulatan, na binabasa natin mismo, iyon mismo ay salita ng Diyos na makikita natin na nakasulat mismo sa Biblia. At ano ngayon yung sinasabing rema? Habang tayo ay nagsasalita, ito po ang nangyayaring hiwaga sa atin. Ang rema ay tumutukoy sa buhay o nagbibigay buhay na salita ng Diyos mismo.
Ibig sabihin, habang nagbabasa tayo, ang salita ng Diyos ay buhay. Iyon mismo mga kapatid, ang pumupunta sa atin, yung salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin, ang Diyos mismo ang nagsasalita sa atin once na tayo ay nagbabasa ng Biblia. No more, no less mga kapatid. Yung salitang rema mismo, iyon ang hiwaga na kung paano mauunawaan natin ang Biblia, doon tayo tutugon ngayon sa panawagan ng Diyos na dapat kilala natin ang tinig ng ating Panginoong Hesus mismo. Ito ay sinabi sa mga mananampalataya sa siyudad ng Berea. Dito po sa Acts 17:11, ano po ang sabi rito? Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong tiga roon kaysa sa mga Hudyong tiga Thessalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo nga ang sinasabi niya. Maliwanag yun mga kapatid, ano? At sinabi doon sa John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Wika ng ating Panginoon. At sinabi sa Isaiah chapter 30 verse 21, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig. Kung tayo ay malapit na sa ating Diyos mga kapatid, maririnig natin ang kanyang tinig na nagsasabing, eto ang daan, dito kayo lumakad. Maliwanag yan mga kapatid na siya mismo ang mag-guide sa atin. Iyan ang binanggit sa atin, ano? Sabi nga doon sa John 10:27, my sheep hear my voice. Sabi niya rito, kung makikita, babasahin natin. And I know them, and they follow me. Sumusunod sila sa akin. Maliwanag iyon mga kapatid. Ano sinabi ng Hebrews chapter 1 verses 1 to 2? Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So maliwanag po yan, ano? Ang mga propeta ay nakakausap ng ating Diyos mismo mga kapatid. Yung tinig, kilalang-kilala nila. Ngunit, dito sa verse 2 mga kapatid, maunawaan natin. Ngunit sa mga huling araw na ito po sa kapanahunan natin ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Iyon po mga kapatid ang kailangan natin. At ito po ang pinakamahalaga sa lahat mga kapatid. Ang pagkilala sa tinig ng Diyos ay nagpapahiwatig ng ilang mga bagay. Una, na mayroon talaga tayong Diyos na umiiral sa kapanahunan natin. Basic iyan. Ibig sabihin, unawa dapat natin ito. Pangalawa, na siya ay nangungusap sa tao. Ibig sabihin hanggang sa ngayon mga kapatid, through our Lord Jesus Christ, siya mismo ay nakikipag-communicate sa atin. Siya mismo ay nagsasalita sa atin. At alam natin iyan. Ikatlo, na makikilala ng tao ang kanyang tinig kapag siya ay nagsalita. Very clear yan. Lahat ng tinig ng ating Diyos dapat ay maunawaan natin. Ikaapat, na ang Diyos ay may pahayag sa bawat isa. Bawat isa ang tinukoy dito mga kapatid. Ibig sabihin, sa akin, sa inyo na mga nakikinig, sa iyo, sa kanila, lahat tayo mismo ay may pahayag ang Diyos sa atin once na siya ay nagsalita. Pero, kung ikaw ay hindi kumikilala sa tinig ng Diyos at limot mo ang Diyos dahil dito ka na nadapa, dito ka babangon, yun ang sinasabi natin lagi. So, ibig sabihin, wala ka sa ating Diyos. Wala ka sa piling ng ating Diyos. Ano mang panalangin ang gawin natin, ay hindi niya po pwedeng marinig. Bakit? Sapagkat siya mismo magpapahayag sa atin. Hindi naman natin kailangang manalangin dahil alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Katulad nga yung binanggit natin doon sa panalangin ni Jesus kung paano tinuruan ng mga apostol. Ano ang sabi doon sa verse 11 noon? Give us our daily bread. Pag sinabi nating daily bread, mga kapatid, pagkain sa araw-araw, that is forever blessings or eternal blessings ang ibig sabihin noon mga kapatid. Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa salita ng Diyos na namumutawi sa bibig natin mga kapatid. Doon tayo mismo, na nababasa natin sa Biblia, doon mismo tayo dapat mag-focus mga kapatid. Hindi doon sa mga
pagkain nasa ating hapagkainan. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Ngayon, meron akong isang gagawing halimbawa lamang dito. Ito po ay medyo maselan, pero alam ko mga kapatid, mauunawaan ninyo sapagkat Biblia mismo ang tumutugon dito at Biblia mismo ang nagsasalita. Sino po ba ang dapat nating sambahin? I-worship natin. Si Jesus Christ ba o si Mama Mary? Tingnan natin. Is worship of Mary biblical? Kung biblical daw ba ang pag-worship kay Mary? Which is ito yung ginagawa ng mga tao ngayon. Karamihan, bilyong tao ang gumagawa nito. Bilyon. But this is a heretical doctrine, mga kapatid. Tingnan natin. They point to status of Mary in Catholic churches and Catholic praying the Hail Mary as indisputable evidence of idolatry, blasphemy, or other heresies. Parang pangit pakinggan, di po ba? Pero tingnan natin ngayon yung verse na tumutugon kung si Mama Mary ba mismo ay dapat nating wino-worship na katulad ng ating Panginoong Jesus. Una, 1 Timothy 2:5. Ano sabi rito? Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Walang ibang tagapamagitan, mga kapatid. Hindi si Mama Mary, kung hindi ang Panginoong Jesus lamang. Maliwanag ang sinabi rito sa Biblia. Kung hindi pa rin tayo naniniwala, si Mama Mary mismo ang nagsalita. Ano ang sinabi ng Luke chapter 1 verse 46 to 49? Ano ang sabi ng talatang 46? At sinabi ni Maria, siya mismo ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Wika niya doon sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus. Talatang 47, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Mismo si Mama Mary, binanggit niya mismo sa Biblia na ang Panginoong Jesus ang kanyang tagapagligtas. Talatang 48, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Itinuturing mismo ni Mama Mary yung kanyang sariling abang alipin na tayo ganun din. Tayo ay mga abang alipin ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala. So, ibig sabihin, pinagpala ang Mama Mary. Pero, hindi siya dapat i-worship at igagawa siya ng mga idols para sambahin, dasalan. Doon tayo sa ating Panginoong Jesus. Baka nakakaligtaan natin. Ang Panginoong Jesus lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Very clear yun doon sa binanggit natin sa 1 Timothy 2:5, mga kapatid. Very clear iyan. Ngayon, ano pa? Talatang 40 siya, mga kapatid. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. So, ibig sabihin, siya mismo ay wino-worship niya ang Panginoon sapagkat ito ay tinawag niyang banal. Hindi niya tinawag ang sarili niyang banal. Ito, mga kapatid, ay isang halimbawa ng tinig ng ating Panginoon mismo na dapat na nauunawaan ng tao. Pero binulag ng isang relihiyon ang sanglibutan na ipinakilala nila si Mama Mary equal almost to Jesus. Pero hindi po iyon pwedeng mangyari. Ibig sabihin lang noon, hindi natin alam ang tinig ng ating Diyos. Ito po ang alamin natin. Ito po ang asamin natin at ito po ang ating pagbuhusan ng panahon. Sino ba si Jesus? Sino ba ang ating Diyos Ama? At sino ba si Mama Mary para sa ating buhay? Hoping and praying na naunawaan natin ang mga tinalakay natin o pinagbulay-bulayang salita ng ating Panginoon na nanggagaling sa banal na kasulatan. In behalf of the Philippine Bethelites Assemblies of God, the Word of Hope Assemblies of God Church, our senior pastor, Pastor Christopher A. Ballester, at ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfredo D. Valentos, na nag-iiwan po sa inyo ng isang mapagpalang umaga. God bless us all.